ipinakilala si Laylene Caragay na grupo ng mga painters na ang tinatawag ay Tuesday Group. Lahat ng yan sa Cultural Review. Good morning mga boss! Ngayong araw ay aming kikilalanin ang ilan sa mga visual artists ng Tuesday Group sa pamumuno ni Angel Cacño, who wanted it to become a strong group of artists endowed with the passion of helping each other in developing their creative talents. Cacño envisioned such forum to be of for artists in honoring their craft, as well as generate the much-needed interest on Filipino art. He has since then impressively rallied or harnessed the members' enthusiasm and active participation in their chosen craft. Ang pagiging renowned artist ni Angel Cacño is a fact. Ang kanyang karangalan ay di limitado sa academe. Nakilala siya noong 1964 kung saan he garnered the top place for the Mabini Centennial Art Competition. At noong 1981, kinomisyon siya para i-design ang 20 peso bill at 100 peso bill sa pera natin, na hanggang ngayon ay ginagamit sa merkado. Sa nagdaang isang dekada, pinamunuan ni Cacño ang grupo, na ang layunin ay makatulong sa mga artist na kagaya niya. Originally po, ito ay Wednesday Group, tapos ginawa niyo pong Tuesday Group. Parang nagkaroon po ng ibang management na yung grupo, hanggang sa lumaki po ng lumaki yung grupo ninyo. Tama. Ang gawin ninyo, yung nasa damdamin ng inyong kalooban, ang gawin ninyo, kapag ang usod ng damdamin ng inyong kalooban ganito ang itsura ng inyong gawa. So, itsura nyo. Tuwing unang Tuesday ng buwan, sila ay nagtitipon-tipon upang i-hone ang kanilang mga talents at isatuparan ang kanilang pangarap na i-achieve ang public recognition at appreciation. Ang portraiture ay siyang naging paraan nila para mainsayo ang kanilang skill sa pagpinta, at ito ang kanilang mga obra. Nakilala ko sa paggawa ng mga lumang simbahan. Kasi bawat isang artist, kinakailangan mayroon kang identity. Ang ginagawa dito sa Tuesday, kasi camaraderie lang ito eh. Hindi ka pwedeng gumawa ng simbahan dito dahil matagal gawin yun eh. So, kumukuha kami ng mga girl with flower o kaya prutas. Practice lang. Pero dito sa Tuesday, mayroong mga kolektor na pupunta rito, mga gawa. Pero mapupunta yung proceeds doon sa kaba ng grupo para yun sa pagkain, yung outing. Naiipon yun kasi marami nagpapagawa eh. Para sa mga nanay na may mga anak na mahilig, ipursunin nyo kasi baka doon makilala yung anak nyo. Halimbawa, maging amrosolo yung mga batang yan. O kaya, practice ng practice, ganyan. O pupunta kayo sa mga exhibit para yung puso ninyong mahilig sa art, madagdagan. Yung iba napansin ko na buo yung ano nila, kayo po mas pinili nyo po mukha dahil mas attracted po kayo. May attraction yung mukha niya, maganda. Kaya yun ang in-sketch ko, mukha na. Ngayong artwork nyo po, anong medium po ang ginamit nyo dyan? Pastel. Ito yung modelo namin kanina na ginawa doon on the spot. Yung medium na ginamit dito is pastel. Itong sa akin, ginawa ko ito mga less than an hour eh. Ang artwork kasi depende sa bilis ng artist no? Sa kanyang interpretation. Kailangan wag ka basta-basta sumuko dahil hindi ito overnight. Magiging successful ka or financially stable ka, dadaan ka muna sa medyo mahabang panahon. Ito naman, nag-enjoy ka sa ginagawa mo, so hindi mo kinoconsider na trabaho or burden. Nag-enjoy ka. Paglabas ko ng School of Fine Arts, dumiretso na ako ng Wednesday Group nga, na ngayon ay Tuesday Group na. Headed by Dean Jose Hoya yon, national artist natin. Paglipas ng panahon, siyempre, tiyaga din, naging isa na rin ako sa director dito. So, ito naman pong artwork nyo, explain nyo naman po sa amin, ang ganda ng pagkakagawa ng sarili ninyong portrait. Ano pong medium na ginamit ito? Watercolor. Watercolor yan. Maganda, di ba? Because ako yan eh. Ako yung creator niyan. Gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Kung saan ako mahina, doon ako tumututok. Pag natutunan ko na yon, lilipat na ako ng medium. Ngayon, yung watercolor, nagiging favorite ko siya. It's because sabi nila mahirap siya. Pero
namang mahirap eh. Basta alam mo na yung formula ng paggawa. Ito po ba ay watercolor din? Yes. This is watercolor, mother and child, my favorite subject. It's because nakaka-relate ako. Because I'm a mother, so yung expression niya, saka yung expression ng bata, like yung nanay niya, parang sinasabi, I'll take care of you, my son. Yung bata, parang sinasabi niya, dependent ako sa'yo. Nakadepende sa'yo ang buhay ko. Kaya pag kang babaeng gumawa ng mother and child, pag tinignan mo, may puso siya eh, may kaluluwa siya, may laman siya. Kasi yung artist na gumawa, nakaka-relate. Kung gagawa ka ng isang painting, dapat nakaka-relate ka. Like kung mahilig ka sa kabayo, dapat tumambay ka sa kwadra ng kabayo, matulog ka. Para pagka i-transfer mo na siya sa painting, pag nakikita ng tao, may nararamdaman siyang kakaiba. Ayon po sa pumosong pintor na si Pablo Picasso, art washes away from the soul of the dust of life. Tangkilikin po natin ang mga obra ng ating mga pintor. Leilin Caragay para sa Cultural Review.